Gusto mo ba ng halamang ornamental at mga halamang namumulaklak na swerte sa kahit na anong taon? Mga halaman na nakapagbibigay ganda sa tahanan na talagang agaw pansin dahil sa makukulay na dahon at bulaklak at nakapagbibigay ng saya at swerte sa usaping espiritual at pera. Yung mga halaman na matatagpuan at madaling mabuhay dito sa Pilipinas, tatalakayin natin sa videong ito upang malaman ang 10 halamang swerte sa loob at labas ng bahay na madali lamang alagaan dito sa ating bansa. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Palong manok. Isang sulyap pa lamang sa bulaklak na ito ay makikita mo kung bakit ito tinawag na palong manok sa Pilipinas. Ang matingkad na pulang bunbon ng pamumulaklak na ito ay tila palong o suklay ng isang tandang na manok. Ayon sa kultura ng mga Chinese, di umano ang mga tandang o rooster ay itinuturing na swerte tulad na lamang ng sarili nating sari manok na nauugnay sa magandang kapalaran at nakapagdudulot ng swerte. Ang palong manok ay may iba't ibang kulay din, kaya inirerekomenda ng mga feng shui experts na idagdag mo ito sa mga halaman mo sa iyong hardin dahil sinisimbolo ng halamang ito ang swerte sa pera at negosyo, katapangan o lakas ng loob at magandang pananaw sa pag-iisip ng isang tao dahil sa hugis nitong tila malautak. Number 9. Sunflower. Ang sunflower ay isang napakagandang bulaklak na kahit sino ay mamamangha sa angking ganda at tingkad ng kulay dilaw at malaaraw na hulma nito. Ang itsura ng bulaklak nito ay siya ring dahilan kung bakit ito tinawag na sunflower. Sinasabing ang bulaklak nito ay tumatapat kung saan nakapwesto ang araw sa buong maghapon na mapaghahalata ang pinapanood at sinusundan nito ang liwanag ng araw. Ang halamang ito ay nagmula pa sa North America o United States. Ang sunflower ay madali lamang tumubo at madaling alagaan. Lumalago ang sunflower kahit sa mainit at sa moist na lugar. Pinaniniwalaan sa Western culture na ang sunflower ay sumisimbolo sa liwanag, katapatan at nakapagbibigay ng swerte kung magtatanim ng sunflower kahit saang parte sa labas ng bahay. Ayon naman sa feng shui, ang pagkakaroon ng sunflower sa labas ng inyong tahanan ay nagbibigay ng enerhiya upang suportahan ang life energy ng isang tao. Sinisimbolo din di umano nito ang resilience and good health kung mayroong sunflower sa labas ng ating tahanan. Number 8. Bird of Paradise. Tayo ay pamilyar na sa halaman o bulaklak na ito na tila mga ibong nakalambitin at ang halamang ito ay orihinal na nagmula sa South Africa. Ang halamang ito ay nabubuhay sa mga tropical na lugar gaya ng Pilipinas. Ngunit alam mo ba na ang halamang Bird of Paradise batay sa pinagmulan nito ay pinaniniwalaang ang bulaklak nito ay sumisimbolo sa kalayaan at nagbibigay ng swerte sa mga taong nakatira sa bahay kung ikaw ay may tanim nito. Nagdudulot din ito ng positibong enerhiya para sa mga taong kapos sa oportunidad at pinaniniwalaan na kung marami ang inilabas nitong bulaklak ay sinisimbolo nito ang magandang pasok ng pera, swerte sa trabaho at negosyo, pati na rin sa kasaganahan sa pamilya. Ang dilaw na Bird of Paradise ay pinaniniwalaan na kapagdudulot ng kasiyahan at humaharang sa mga masasamang enerhiya na maaaring gumulo sa pamilya at pag-iisip ng isang tao. Number 7. Rubber plant. Sinasabi sa feng shui na ang Ficus elastica ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan at swerte. Kilala rin ang Ficus elastica sa pangalang rubber fig. Ang halamang rubber tree ay isa sa maraming uri ng Indoor ficus. Ang Ficus elastica ay may mga paoblong na dahon na itinuturing na simbolo ng pera at kasaganaan kapag inilagay ito sa tahanan. Swerte ang halamang ito ngayong taon dahil isa ito sa young wood element at ang halamang ito ay nagpapalakas ng hatak ng pagdating ng swerte sa tahanan. Pinaniniwalaan din na nagpapaunlad at nagpapaganda ito ng takbo ng kapalaran, kasaganaan at pagtaas ng swerte sa karir. Ang Ficus elastica ay isa rin sa 8 of the strongest houseplants, kaya inirerekomenda ng mga feng shui experts na
na magandang magkaroon tayo nito sa loob o sa labas man ng ating tahanan. Number 6, Celosia. Ang Celosia ay maituturing na swerteng halaman. Sa katunayan ay napakadali lamang nitong mabuhay dahil gusto ng halamang ito ang mainit at mataas na humidity sa paligid. Ito ay parang isang damo lamang na sobrang bilis tumubo. Maaari din di umanong kainin ang mga dahon nito at ihalo sa salad at ang lasa nito ay maihahalin tulad sa spinach. Sikat sa China ang halamang Celosia dahil pinaniniwalaan ng mga lokal na tao roon na ang bulaklak nito ay tila buntot ng ibong phoenix dahil kung tatanawin sa malayo ay tila nagliliyang ang bulaklak nito dahil sa tingkad ng mga kulay. Sinisimbolo din daw ng Celosia ang pag-aasa dahil sa hawig ito ng buntot ng ibong phoenix. Pinaniniwalaan rin na ang bulaklak nito ay nakapagtataboy ng mga masasamang elemento o evil spirits na maaaring manahan sa ating tahanan. Kaya maraming nagtatanim nito sa kanilang hardin at itinatanim malapit sa pintuan ng bahay. Number 5, Pilea. Sa kultura ng Feng Shui na ang halamang Pilea ay isang classic wealth plant o isang mabisang tagahatak ng swerte sa tahanan at sa nagmamay-ari nito. Maaari itong alternatibo sa money tree at ilagay sa ating wealth corner sa bahaging southeast ng ating bahay. Kilala rin ito sa pangalang Chinese money plant at pancake plant dahil sa nakakatuwa nitong pabilog ng mga dahon at ang mga epekto nito ay may pagkakahawig sa money plant o pothos plant at money tree o pachira plant. Ang halamang Pilea ay kilala sa Feng Shui na may positibong enerhiya at maaari magdala ng swerte sa tahanan at opisina. Karaniwang inilalagay ang Pilea sa mga lugar kung saan mayroong liwanag at maaliwalas na pwesto. Alinsunod sa Feng Shui na ang hugis ng mga dahon ng Pilea ay nagpapahiwatig ng pag-akyat at pagpasok ng pera at kasaganahan. Ang mga hugis ng dahon nito ay sumisimbolo sa coins o mga barya na ayon sa kanilang tradisyon ay nagpapakita ng pag-usbong ng yaman at pagtaas ng posibilidad ng tagumpay. Bukod dito, ang mga dahon ng Pilea ay sumisimbolo sa fertility at growth na maaaring kaugnay sa pag-usbong ng pera at pag-unlad. Pinapagalaw din di umano ng Pilea ang positive chi sa loob ng bahay dahil ang round shape ay pinaniniwala ang maswerte sa Chinese culture. Hindi mahirap alagaan ng Pilea dahil gusto nito ng indirect sunlight o yung pwestong maliliwanag sa loob ng bahay gaya ng malapit sa bintana at dinidiligan ito ng isang beses sa loob ng 1 o 2 linggo basta't regular na i-check ang lupa nito bago ito diligan. Number 4, Alembong. Ang mga cute na halamang ito ay sobrang madaling alagaan at mabilis lamang mabuhay. Mapaparami mo ang alembong sa pamamagitan ng pagputol ng stem nito at pagtusok lamang sa lupa. Maraming iba't ibang kulay ang alembong at masipag rin itong mamulaklak. Kaya naman itinuturing itong swerte ayon sa mga paniniwala ng Chinese at Western people. Pinaniniwala ang maganda ang epekto ng alembong sa mga bagong kasal at mga mag-asawa ayon sa kasabihan na ang pagtatanim nito sa hardin at malapit sa bahay ay nagdudulot ng mahabang pagsasama at pagkakaisa ng mga taong nakatira sa loob ng tahanan. Nag-iimbita din di umano ang alembong ng positibong enerhiya papasok sa loob ng bahay dahil tila maligalig at kinikilig ang mga bulaklak nito kapag nahahaplos lamang ito ng mahinang hangin. Dahilan kaya ito tinawag na alembong. Number 3, Pachira aquatica. Pinakatanyag at sikat na halaman ang pachira sa Feng Shui at taon-taon ay madalang itong mawala sa listahan ng mga lucky plant at classic na nga itong matatawag. Kilala rin ito sa pangalang money tree at good luck tree. Para ma-activate ang swerte nito ay dapat itong ilagay sa timog silangang bahagi ng bahay upang mahatak nito ang wealth at flow ng positive energy papasok sa ating tahanan. Pinaniniwalaan na kung mayroon ka nito, ang pamilya ay maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa pera dahil ang pachira ay naglalabas di umano ng malaking enerhiya ng kasaganaan at katiwasayan at ideal na maglagay ng money tree sa loob ng tindahan at harap ng pintuan. Napakadaling alagaan ng halamang pachira at ito ay mainam sa loob ng bahay dahil minsan sa 1 linggo lamang itong diligan.
hindi rin nakalalason sa mga tao o hayop ang Pachira plant. Kaya naman ligtas ito at gustong-gusto ng Pachira ang maliliwanag na pwesto. Ngunit hindi ito pwedeng ilagay sa direktang sikat ng araw dahil prone ang mga dahon nito sa sunburn. Number 2 is snake plant. Ayon sa mga feng shui expert, naswerte ang snake plant dahil sa ito ay isang yang wood element na nakaturo pa itaas na sumisimbolo sa pagtaas ng pasok ng swerte. At ang mga dahon na hugis espada nito ay pinuputol din di umano ang mga negatibong enerhiya at presensya ng mga masasamang espiritu. Pinapagalaw din nito ang mga stagnant energy sa ating tahanan upang hindi magdulot ng kamalasan. Sobrang swerte ang maaaring idulot ng snake plant kung mayroon ito sa inyong tahanan, negosyo at opisina dahil sa pinaniniwala ang malakas itong humatak ng nature positivity para sa tahanan at opisina at mainam ito sa ating kalusugan dahil sa sumisipsip ito ng mga impurities at toxic substance at nagbabawas ng mga allergen sa hangin. Nagdudulot din ng lamig ang mga snake plant. Kaya maganda ang mga ito kapag inilagay sa tabi ng mga tropical na halaman upang makabawas ng init ng atmosfera. Ang snake plant ay matibay at magaling sa iba't ibang kondisyon. Ngunit maging maingat sa pagdidilig dahil ayaw nito ng maraming tubig at sobrang lamig na temperatura. Maraming plantito at plantita ang hindi nagpapawala ng snake plant sa kanilang tahanan sapagkat sa napakahabang swerte na kayang idulot nito bawat taon. Number 1, Forever Rich Plant. Binigyan ito ng pangalang Forever Rich Plant dahil ayon sa malalim na pag-aanalisa sa mga simbolo ng halamang ito ay nag-uumapaw na katangian at senyales na taglay na kumakatawan sa mga swerteng aspeto sa kultura at prinsipyo ng feng shui. At dahil din ito sa kadalasan makikita ang Forever Rich Plant sa mga indoor garden ng mga mayayaman, kaya talagang ang halamang ito ay nauugnay sa usaping yaman at isa ang Forever Rich Plant sa best indoor plant sapagkat ang Forever Rich Plant ay sobrang swerte ayon sa feng shui dahil ang makakatas at malalapad na dahon nito ay pinaniniwala ang mabisang tagahatak ng wealth o swerte sa usaping pera. Sinisimbolo din ng mga bilog-bilog sa dahon nito ang dami ng pera at barya at ito ay pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa negosyo, trabaho at karir para sa mga nag-aasam na kumita ng malaki. Ang pagkakaroon ng Forever Rich Plant sa loob at labas ng bahay ay minamagnet nito papasok sa ating tahanan ang positive flow ng energy dahil pinaniniwalaan na ang mga makakatas na halaman ay isang fortune magnet. Ine-enhance din di umano ng halamang ito ang positive energy at pinapagalaw nito ang mga stagnant energy sa loob ng bahay upang hindi ito magdulot ng kamalasan. Ang lahat ng mga nabanggit sa video na ito ay pawang nanggaling sa mga feng shui experts at paniniwala at kasabihan batay sa pinagmulan nito. Kung ikaw ay mayroong ganitong halaman ay maaari mo pa itong paramihin. Ang mga ito ay marahil pampataas at dagdag swerte lamang at gagana lamang ang swerte kung tayo ay naniniwala at sasamahan ng sipag sa buhay. Nasa tao pa rin ang pagkilos at pagsusumikap upang matupad ito. Sa huli, tayo pa rin ang kikilos upang tuparin ang ating mga minimithi. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.